Ayan, hello, good afternoon. So, today is July 8, 2025, 5:51 p.m. So, may repair tayo dito. So, this is TUF. Yan. So, ganito yung na-repair natin kahapon. TUF din, 3060 Ti naman. Ito ay 3070 Ti naman, 8GB. Okay, so may seal pa siya. Hindi pa yata na-open. So, ano naman to? Seal lang siguro to ng kapitbahay or shop store. So ang problem nito, ito siya. So ang problem ay dead GPU. Yung problem ay dead GPU. So yun na nakalagay. Okay. So dead GPU. So tingnan natin kung anong problem ng dead GPU na to. So dead GPU daw. So I think never open. Pero hindi naman to sticker ng Asus. Okay, so buksan na natin so para makita natin kung ano yung nasa loob. Okay. So iba yung screw nun. Okay, muna natin yung ibang screw. Okay, so remove. Okay natin yung mga oops, laglag. So pulutin na lang natin. Ayan. It's done. So yung ni-repair natin na ganito is TUF din siya. Black screen naman ang problema. Ayan, nasa na yung isang tumalbog. Hindi ko makita. So tumalbog yung isang tornilyo. Hindi ko makita ko sa tumalbog ang isang tornilyo. Sa bagay, marami man tayo tornilyo dyan. Okay lang yan, hindi ko makita sa mabas ang ating oras. So hindi naman na to. So ilagyan natin ng bagong bala kasi maliit lang yung screw nya. Okay. Saan ba yun? Hindi makita. Nasa gitna. Dito. Yun. So, tanggal na natin. Click na natin yung dating bala. Okay. So, never open. Meron pa pala dito. Okay. So, matigas pa to. Sobrang dumi guys. Yan, dumi. Inspection natin mamaya. So, dahil matigas at bago make sure na walang tornilyo kasi baka masira pag inopen. Ay, nangyari dyan. Magapok na. Okay, so sabay ang tulak, sabay para hindi masira ang PCB, mabend. Okay, iba lang ng design ito sa ni-repair ko. So, ito nakabukod yung kanyang ganito yung heatsink. Okay, so iba din ito ng thermal pad doon sa ginawa ko. So ilagyan dito guys ng thermal pad. Thermal pad ba ta? Thermal pad din para saan to? So hindi ko alam kung para saan to yung thermal pad. Ayan, so ano pa, ganun pa man, tanggalin na natin to. So iba lang yung design ng heatsink to sa ginawa ko. Ito nakabukod
Ilagay natin ito dito para hindi madali. Okay, para hindi magalaw. So ito iaangat natin. As you can see, parang never replace thermal pad dito. Ayan, so mapapansin, sobrang dumi. Ayan, pinalitan na rin ng thermal pad pala ito. Gawa ng iba na yung sticker nya. So mali yung nilagay na size na thermal pad. Ayan, so wala na din siya thermal piece, dry na. So dead GPU daw according sa may-ari. Okay, so tanggalin muna natin yung mga screw nya. Yung backplate. Saan pa? Okay, so siyempre itatabi natin ang thermal pad kasi pero alam ko tanda ko naman thermal pad nito guys. I think dito ay 2.5 or 3. Tapos dito ay maybe 1.5. Dito 2 lang ito guys. So hindi ko alam kung pinaglalagay, mga pinag-anuhan lang ito guys eh. Retaso lang. So, hindi bumili ng eksakto yung may-ari or kung sino man ang gumawa nito. Okay, DIY ito, DIY yata ng may-ari. I don't know anong history. Yeah, pero I think ganito base sa nakikita ko, this is 2.5 this is yung size is 1.5 siguro. So 1.5 o 2 diba nga 2 guys, 2 2.5, 2 1.5 2 2.5 1.5 1.5. Okay, so madumi siya guys, dami ng lupa. Yeah, so dead GPU. So tingnan natin dead nga ang GPU. Dumi. So madumi siya guys. Meron din pala siyang thermal pad sa likod. So medyo magastos ito ganito guys pag marami thermal pad. So meron namang wala nang thermal pad yung likod. Pwede naman yun eh. Kaya lang hindi nakadikit yung kanyang hitching sa VRAM. Kaya nireduce dun sa likod, nilagay ng thermal pad. Pero yung 3060 na ginawa ko guys, nakadikit mismo dun sa heatsink, wala nang ganito. Kaya wala na siyang thermal pad sa backplate. Mas matipid, mas mura. Ito kasi 3070. So meron sa likod, mas mahal ito. Mas mahal yung magagastos kasi kaya ng mahal yung thermal pad guys eh. Ito 2.5 to, 2.5 ito ay maybe 1 or 0.5 to. 0.5 ito. Ganito. Okay, so ayan. Yes. Pasok po. Sige po. Sige po. Okay, saglit lang. Tayo may lang, bisita. Ayan, hello, good morning. So, ito yung repair natin. So, tuloy lang natin kasi may bisita kahapon. Ayan, napapansin nyo. Ito yung dead GPU. Napakarami ng alikabok guys. Pwede na yung sulatan. Diba? Okay. Tapos tayo na yung thermal paste. Manigurado marami siyang microscope inspection natin siya. Para makita natin. Lalangis-langis na to. Tuyo na yung paste. So dead GPU. Tapos no display na daw, sabi na yung may-ari. Yung mga MOSFET nya, marami ng lupa. So yan tapos marami na siyang dust na nabasa. So thermal pad ratio, putik na siya, putik ang labas. Ayan, so as you can see, dami
malangis-langis na po siya. Ayan, oh. Putik na siya. Pagka ganito, ay magkakaroon talaga ng dead to short circuit. Yan, kasi putik na yung thermal pad, naghalo na yung dust at saka yung ayan, hindi na yan magpa-power on pagka naka short circuit dahil sa putik. Okay, yan, ito ano to, BCC. Ayan, ground at na yan BCC. Kapag ganyan, maraming ayan, ano na siya hindi na kasi ito thermal pad guys, basa na to na langis, tapos may dust, kaya siya na no power. Okay, so kailangan natin siyang linisin. May na-repair ako nito guys, 3060 Ti TUF din. So ang problem niya, black screen naman with underload. So ito dati daw ang issue. So, tanggalin muna natin ito guys, baka mag short circuit or ano ba, pinower on natin, maka umusok. So yeah, kasi ano siya, may putik siya ano na to, short circuit na mangyayari kasi dito. Kailangan ma-remove siya kasi tanggalin natin yung mga langis guys, at masyadong mahirap, baka madali. So ayan, meron na din siyang umido, yung linya niya tagusan sa kabila, kinakalawang na. Okay, wala namang nakikitang bloated bukod sa madumi lang, bukod sa madumi. Sa ilalim ng bira, silipin natin kung maraming langis. Ayan, walang bloated na parts, maraming lupa lang. Okay, kasi ito yung likod. Ayan, napakaraming lupa, dikit na yan, so ito yung kasi ito, lalo na itong gantong MOSFET, dual MOSFET o dual engage. So ito, ano to, pagka naka short circuit yan, kaganya may lupa, so hindi yan mag-on. So possible madedetect yung kanyang NVDD. Yan, NVDD yung madedetect sa kanya kasi connected yan sa NVDD guys. Yan ganun, ng mga gantong IC malimit yan, kaya siya dead, no power. Yan, pag yung NVDD. Yan, sana buhay ang 120. Ang dami ng ano, daming lupa. So ayan, langis. Tapos yung kanyang data lines, may liquid ba dito, liquid damage. So linisin natin yan. So blower muna natin. This monitor. Lahat sa ilong natin yung gabok. Tapos mano-mano microscope inspection sa birang kung maraming langis. So ayan, as you can see, madumi. Yan siya ayan, maraming lupa yung birang, maraming lupa to site na to guys, dami. So marami na siyang lupa, putik na siya, nabasa. So gagawin natin dito ay manually cleaning natin to. Ayun natin yung thermal paste, tapos ultrasonic.
tester muna pala. Forget natin tester. Okay. So 0.200, siyempre yung ating 12 volts external. 0.400, ano to, 1 volts, 0.10 volts, 0.0100. This is 1.8 I think. Yeah, ay hindi, 12 volts, 0.400. So baka ito yung 5 volts or 1.8, 0.400. So baka ito yung 1.8. So ito 0.200. So 1.8, 1 volts, 5 volts, 12 volts to. So yung VRAM nyan either dito 0. Yan 0.0600. O ito pangalawa o pangatlo, kasi may VRAM yan dalawa. Wala. So ito yung isa 0.0600. 0.0, ayun, tatlo pala siya, tatlong BDD siya or VRAM yan dito. Wala. Meron? Wala. 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 So tatlo lang siya, yung tatlo dito na coil. So yun sa VRM, VRAM at sa PDCI. Socreo kung tawagin nga nila, Socreo. So wala naman tayong shorted. So extra set, so 0.500 plus line, so 0.800, 0. Negative line, 0.800. So goods, all goods. So linisin muna natin. So wala naman shorted. Bago natin siya i-power on, linisin natin yan, yung putik, para hindi mag short circuit. Kasi gagamitan natin ng compressor, yung mga MOSFET. Ito yung mahalaga eh. Ayan, tapos itong kanyang VRAM, tagilin natin yung putik sa tagiliran kasi marami siyang putik. Yung langis ng thermal pad, pag binamba natin, pag may lumabas na langis, so yun yung possible isang reason din. Kasi yung ni-repair natin na 3060 Ti, marami siyang langis. Kitang kita yun doon sa video eh, naka-upload sa YouTube natin. Okay, so blower natin siya. Ito ay hindi natatapos sa ganito. So, kailangan natin din itong ultrasonic kasi yung dalong run masisira din yan. May mga residue pa kasi sa ilalim ng VRAM tsaka chip. Ang kailangan kasi niya, natatanggal lang yan ay ultrasonic. Tanggalin natin yung lupa dito, putik. Tapos yung dito mga driver, ano yan, PWM driver IC controller, tanggalin natin yung lupa para hindi magkaroon ng short circuit, magkaroon ng protection. Okay.
Okay. Natin yung VRAM via microscope. Ito kung maraming langis. Ayun, natanggal naman yung mga ano, pero hindi pa siya ganun kalinis guys. Itong ilalim nito mas siyempre malaki to, malapad yung mga VRAM. Yung pinakailalim yan hindi natin madadala, so kailangan natin ng machine ultrasonic. Ayan. So yung mga MOSFET medyo nabawasan na yung ano nya. Ayan. Malinis na rin tong maraming lupa kanina. So, marami pang ano dito, tikabok. So kayang-kaya na to ng machine. Okay. So malinis na. So pero hindi pa yun natatapos guys, kasi kailangan ng vibrator para sa ilalim ng VRAM at GPU chip. Ayan, so mukhang malinis na. Subukan natin i-power on, sana mag-display. Ayan, kasi ang sabi ng may-ari dito, basahin natin yung message niya, pangalan ng may-ari nito. Ayan. Ang sabi, ang problem ay, sabi niya dito, dead GPU chip. Ayun, bali ang unang issue, problem niya, DWM.exe crash. So ibig sabihin nagka-crash na daw siya, yun yung unang problem. Then randomly black screen manually sa stress test, black screen sa Unihygiene, kahit naka hindi games yun, 2 months daw. So 2 months. Tapos may tulok na siya, sabi niya dito ay dead GPU as of today. So na-dead na daw yung GPU as of today. Ibig sabihin bago niya nung nag-i-inquire siya, dead na daw yung GPU as of today. So na-dead na siya, the GPU chips. Walang display siguro, wala pa, so I don't know. Tapos sabi niya, after not being used for 3 months, weeks. After being used, yun, nagamit niya daw ng ibig sabihin na nag-una kasi nagka-crash, nag-black screen, tapos yun sa games for 2 months, tapos yun, tapos ngayon daw sabi nung bago ipadala, nung nag-inquire pala, dead GPU as of today. So nag-dead na siya ngayon. Tapos hindi daw niya ginamit ng 3 linggo, yun. So wala nang warranty, yun ang sabi ng customer. Okay, so si Sir Vince, yan, si Sir Vince Martin ang ating customer neto. Okay, so yun ang sabi niya. So based sa ating inspection and microscope inspection, so nakita natin marami never clean, maraming dumi at lupa, tapos maraming langis yung MOSFET, coil, lahat ng nilalagyan ng thermal pad. So marami po siyang langis. Yan. Tapos yung alikabok naging putik. So pumapasok siya sa VRAM, GPU chip, ilalim. Kasi may ilalim yan guys, yung sinilip natin. So nagkakaroon siya ng protection. Yan. So nagkakaroon siya ng parang yung mga low voltage natin, kagaya ng 1 volt, 0.9 volts. Yan. Kasi ito may 0.9 volts, 1.8 volts. Para nagkakaroon siya ng short circuit. So sa halip na mag-blow, pumutok yung ating mga MOSFET. So nagkakaroon pa siya ng protection, hindi pa ganun kalala, hindi siya pumuputok kasi 1 volts lang or 0.9 volts, 3.3. so nagpo-protect pa siya. So ibig sabihin hindi siya nagre-release ng power sa 5 volts, either 5 volts. So kaya niya pang i-reduce, dineded niya yung chip kasi 0.9 yung V-core. Yan.
So pero kung ito ay nagkaroon ng shorted o short circuitry o resistance, nagkaroon ng resistance sa ground, yung ating 12 volts from here and from PCIe, Matix bloated itong MOSFET na to, mahalin dyan sa MOSFET, lahat ng 12 volts ray kasi mataas yung voltage din eh. Yan, pwede rin yung 5 volts, yan, mag-blow yan kasi taas nun voltage, kakain kasi yan ng mga 5 ampere, ibig sabihin kaya niya sunugin to. Yan, yung 1.8 kasi 0.9, 3.3, yan, ano yun eh. Yung 3.3 naman, marami kasing fuses ang 3.3. Kaya hindi siya minsan nasusunog yung mga ano. Minsan either bublow lang din yung sinusupplyan. Halimbawa, itong IC ng 1 volts, IC ng 1.8 volts, nagbublow lang yung IC. Pag na-dead yung 3.3 volts, kasi siya yung mga N-gates na nakasupply na NVDD, yan. Tapos yung kanyang enable power source ang tinatawag, power good, yan, yan, power source, power good, yan. So yan yung mga explanatory. Okay, so testing natin, sana mag-display. Tingnan natin yung dead, kung alin ang dead voltage. So wala naman tayo shorted upon testing. So ready na natin para isahan kung mag-display o hindi. Okay, gagamit tayo ng thermal camera, of course. Yung ating best tools. Okay, kailangan nating ma-sense kung alin na may shorted. Tapos hold natin yung power button and switch ko para patay agad. Okay, so yan, wait lang guys. So naglo-load pa ang ating thermal na camera software. Yan, wait lang natin, it's loading. So naka-ready na yung ating power switch, power on. Yan natin kung may mag-overheat. Ayan, so thermal camera. So let's power on. So ready ko rin yung isang camera. Camera natin, ready natin isang camera. Display ko camera. Walang patungan eh. Next lang kasi yung ano. Ang hirap ha. Oh no, hawakan ko na lang. Mas mahigi pa. Okay. So ready natin kung iinit. Kaya lang, baba ko muna at baka may umusok. Sa thermal camera muna tayo. Tingnan natin. Kasi may umusok eh. Pag sumusok na voltage, kasi nilinis natin siya. Kung may pa-short circuit pa rin sa ilalim, magbubar niya. So power on. Power on. Wow, minute ang chip, minute ang VRAM. So watch the, ayan, 42. So nagkaroon siya ng display sa 42. Ayan. So okay, display. Then thermal camera natin is 47 lang, pababa lang ng GPU chip temperature. 62, tumaas. Okay. Ayan, so may display na tayo guys. May na-provide tayong display. So possible ay nagkakaroon lang siya ng short circuit tree, kagaya ng in-explain ko kanina, dahil nagkaroon siya ng maraming putik. Yan, nagkaroon siya ng maraming putik yung sa pamamagitan ng thermal pad residue, tapos alikabok nagsama, naging putik. So bumabara dito yung mga MOSFET, nagkakaroon din ng mga langis-langis o langis-langis. Yan, yung thermal pad residue and alikabok na combination. So nagkakaroon siya ng short circuit. So may display na siya. So hindi pa ito natatapos kasi yun, ang sabi ni customer, yun yung pinagmula ng issue. So ngayon nag-dead GPU, no display. So yun ang reason, yung mga in-explain natin kanina.
So ngayon, according dito sa binabasa ko, is ang issue niya before daw mangyari mag-dead ang GPU chip, ang sabi niya DMW XC crash, tas randomly black screen. Yan, lalo pag sa Unigine pang stress test. Yan, sa loob ng 2 months. So dapat po kasi sa ganito, hindi na po kasi talaga ginagamit. Yan, once na ang video card ay nagpakita na ng senyales, huwag nyo na pong gamitin. Kasi may bibigay na po dyan na pyesa. So mahirap po yan matuluyan pa. So ngayon napadisplay na natin. So siyempre hindi tayo mag-execute ng stress test. Bawal na bawal yan based sa ating SOP, Standard Proceeding Operation. Yan, Standard Operating Procedure. So hindi pwedeng mag-provide tayo ng stress test agad-agad. Gawa ng siyempre mag-block scan ulit yan. So ang kailangan dyan, pinaka-solusyon, tapusin natin yung ating procedure ng sasalang ko naman siya sa special cleaning process. 14 stages of cleaning process kasi tayo. Salang natin sa special liquid. Yan, 5 minutes to 30 minutes. Yan, sa special cleaning liquid. After that, so yan na natin another liquid na naman for cleaning the pinagbabara ng unang cleaning, pangalawang babad. Yan, sa sunod machine, ultrasonic, hindi pala, sa compressor, yan, ganyan, etc. May isa pang stage, sa sunod ultrasonic na siya. Sunod may isa pang stage, sunod may isa pang stage. Yan, mayroon pang last stage, yung next stage. Okay, after that, so babalik tayo dito sa working station. So microscope inspection ko yan. Okay, so ganun yung gagawin natin. So kailangan, dahil siyempre papapuban ko na yung thermal pad nyan sa may-ari. So wala naman tayong pinalitang pyesa, so less gastos yung may-ari. Thermal pad na lang yung magiging problema nya. Ngayon, pag natapos na natin yung mga stages of cleaning, 14 stages of cleaning, so stress test na natin to guys. So hindi ko na mabibidyoan mamaya, baka makalimutan ko na eh. Hindi ko makalimutan after cleaning, hindi natin yun sasama. So stress test na lang guys, i-attach natin sa huling video nito. Okay, attach na lang natin siya sa huling video. Kasi marami din naman ako mga video na na-uploaded na after ultrasonic, microscope inspection. So para mabawas-bawasan yung ating oras, kasi mahaba yung oras ngayon, 24 minutes. So may additional pa yung unang video kahapon kasi 7/08/2025, July 8. So na video natin yung unang video, kaya lang may taong dumating, may bisita. So ngayon ay July 9, 2025, 11:17 AM. Yeah, okay. So touch ko na lang yung video dito guys ng stress test. Kailangan doon sa stress test ay lumabas 100% successfully yung ating repair. Kailangan hindi magka-crash, kailangan hindi magka-black screen. So subok na yan guys, kaya trust me. Okay, watch the end, watch na lang yung next video sa stress test. Okay, so ito testing for last second release TGP GP2 stress test. So dual monitor tayo, 8K. Yan, you can see running. So gumagana po yan mga ayaw ko. Okay. So umaga, so detected. So 1 hour VRAM testing. Tinestin natin yung VRAM using OCC. So wala na tayong lumabas na error sa VRAM, as you can see. Yan. So goods, perfect. 1 hour testing on VRAM. So settings, okay, temperature, testing. So game testing yan sa camera. Okay po sir, so okay na po. Okay na video card nyo. Hindi nagahang, walang garbage display, hindi nagba-black screen, hindi namamatay. So perfect, working. Memory reading, yan. Sa VRAM po yan, VRAM reading ito po. Yan, yung mga ano nya, score, yung result nya. Yan na. So VRAM initialization started, initialization, testing. So 109 cycle sa VRAM nya, isang oras. Perfect. Okay. Thank you. Bye for now. Tech Jonathan here.